Good morning! Tayo po muli magbahagi ng ating devotion sa Psalms 147 verses 1 to 4. Sabi dito, purihin ang Panginoon. Napakabuting umawit ng pagpupuri sa ating Diyos. Napakabuti at nararapat lang na siya ay purihin. Itinatayong muli ng Panginoon ang Jerusalem at muli niyang tinitipon ang mga nabihag na Israelita. Pinagagaling niya ang mga pusong nabigo at ginagamot ang kanilang mga sugat. Ang bilang ng mga bituin ay kanyang nalalaman at ang bawat isa ay binigyan niya ng pangalan. Purihin ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. So, batid ni Lord yung mga pinagdaanan nila habang sila ay bihag, no? Lahat ng mga paghihirap nila, ano yan kay Lord? Talastas niya lahat yan, kagaya ng mga bituin. Kahit nga yun, billions of stars, pero lahat yun may pangalan. Ganon din sa mga sa loobin natin. Hindi mo man ito nabulala sa iyong bibig, alam ng Panginoon. Alam niya kung anong mga kailangan natin. Diba, ang ating Panginoon ay dakilang manggagamot sa lahat ng mga naghahanap sa Panginoon. Mga sugatan ay nagkakaroon ng healing, no? Yung alam mo yung may emptiness, siya yung nagpupuno. Yung mga sugatan, siya yung nagpapagaling. So ikaw na as ambassador of Christ, isa ka sa maaring makakagamot. Ang gagawin lang po talaga natin, be equipped the Word of God. Kasi yung bit-bit mo na salita ng Panginoon, yan po yung panglunas doon sa mga makakasalamuhan nating mga wounded, sugatan, upset, angry, lahat ng mga dinadala nila sa puso nila. Kung mapapalitan ito ng Word of God, maaaring nakakagaan, nakaka-enlighten, no? So, kailangan natin silang hanapin. Iba na kasi sa panahon ngayon, yung mundo natin ay digital. Digital na lahat, pati bullying. Nandyan yan marami sa social media at mas marami pong sakit na naidudulot yung bullying online. Kasi puso natin, dinadala natin yan ng many days, weeks or months or years. Ganon siya, no? Lalo na kung yun ang bubuli sa'yo ay kilala ka talaga. Mahirap i-bear yun kung wala talaga tayong gabay ng Panginoon. Kasi it will lead us to depression, isolation, lahat yun eh. So, makasalamuha tayo ng ganong tao, na maaari tayong gamitin ni Lord na makapag-share ng kanyang mga salita. Diba? Malay natin, yun naman talaga ang need niya. Karamihan ng battle natin ngayon sa mind na. Ang dami talagang ngayon, laban na tahimik lang pero patuloy tayong sinisira. Kaya kung tayo ay mayroong baluti mula sa Panginoon, may extend natin ito sa ating kapwa. Nakikita ko best example yung mga doctors pagdating sa war zone, hindi mo natatanungin kung kalaban ka ba, kakampi ka ba, basta sugatan, ginagamot. Ganun din pala tayo, no? Kahit na mockers natin, kaaway natin, kumakalaban sa atin, kailangan pa rin pala talaga magmumula din sa atin yung initiation, yung mga nice words, maayos na pakikitungo,
Kasi dahan-dahan mabubuksan yan, may iwan yan sa puso nila. At darating ang panahon, yun na yung yun na yung seed na nainilagay natin sa puso nila. Hindi mawawala ng saysay yung mga ganong bagay kasi later on, yan din ang magiging susi na mabuksan yung kanilang puso't isipan. So, be good and do good. Yan ay isang uri ng worship pa rin dahil iyan ay nakalulugod sa ating Panginoon. Yun lamang po. Magandang araw po sa ating lahat. Ang bahagi ko po, Psalms chapter 147 verse 5 to 8. Si Yahweh na ating Diyos ay dakila at malakas. Sa taglay niya ang karunungan hindi masusukat. Taong magpakumbaba, siya niya'y tinataas, ngunit lahat ng mayabang sa lupa ay ibabaksak. Umaawit ng mga himno at si Yahweh ay purihin ang ating Diyos at ang alpa ay tutugin. Ang ulap sa kalangitan ay siyang ang nalatag. Itong lupa ay dinidinig ng masaganang tubig ulan sa bundok at gubat na may mga damong binubuhay. Amen. God bless po sa ating lahat. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 147, talata 9 hanggang 12. Pagkain ng mga hayop, siya rin ang nagbibigay. Pinapakain nga niya, nagugutom na inakay. Hindi siya nalulugod sa kabayong malalakas, kahit mga piling kawal, hindi siya nagagalak. Ngunit sa may pagkatakot, kasiyahan niya'y labis, sa kanilang may tiwala sa matatag niyang pag-ibig. Purihin si Yahweh, mga taga Jerusalem. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga Zion. Amen. Magandang araw po. Ang babasahin ko po ngayon ay matatagpuan sa Book of Psalms, chapter 147, verses 13 to 16. Ang sabi po dito, pagkat mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat, ang anak mo't mga lingkod pinagpalan niyang lahat. Ginagawang mapayapa ang iyong hangganan, sa kaloob niyang trigo bibigyan kang kasiyahan. Kapag siya'y nag-uutos, agad itong natutupad, dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Singkapal ng damit tupa, mga yelong pumapatak, para itong alikabok na sa lupay nalalaglag. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat mga kapatid. Ang aking pong babasahin para sa ating daily devotion ay nasa Psalms chapter 147 verses 17 to 20. Kanyang inihahagis na parang putol na maliit ang kanyang halo. Sinong makatatagal sa harap ng lamig niyaon? Kaniyang pinaghahatdan ng salita at tinutunaw kaniyang pinaihihip ang kaniyang hangin at ang tubig ay pinaaagos. Kaniyang ipinababatid ang kanyang salita sa Jacob, ang kanyang mga palatuntunan at mga kahatulan sa Israel. Siya'y hindi gumawa ng gayon sa alinmang bansa at tungkol sa kanyang mga kahatulan. Hindi nila nalaman. Purihin ninyo ang Panginoon. Amen. Purihin ang ating Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita.